Alam niyo po, sa pag-share ng gospel, meron po siyempre three variables. Ibig sabihin dito, alam natin when we share the gospel, kumikilos ang Diyos po. Kaya tayo nag-share ng gospel kasi inutusan tayo ng Diyos. Kasi gusto po natin marami pa ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya malaking factor din po, tayo pong mga believers kasi tayo yung kasangkapan po ng Diyos para sila po ay makakilala sa Kanya at eventually makapasok sa kaharian ng Diyos. Tama po ba yon? Kaya mahalaga po, pinagpipray natin ng husto ang mga makikinig. So sa pakikinig na yon, kinakailangan din sana na sila ay magbukas din ng kanilang puso nang sa gayon ay lubusan po nilang ma-appreciate ang message na sinishare po natin sa kanila. Normally po, pag tayo tinuturuan mag-evangelism, mayroon tayong starting point. So minsan, tayo nagsisimula ng conversation, meron tayong topic or issue na gustong i-discuss with them. Minsan naman po, inaalam po natin yung kanilang sitwasyon. Di ba? So, yung mga tinuturo na karaan, yun yung kapag tayo ang nagsisimula ng conversation. Yun yung kapag po tayo ang nagbibigay sa kanila ng something to think about. Okay po? So whether you are starting or raising up an issue with them, diretso ka kaagad sa kahalagahan po ng gospel, or gusto mo munang maintindihan yung sitwasyon nila at yun yung magiging tulay po natin para madala sila po sa Panginoon, either ways, okay po yun. Okay po yun, hindi po ba? Yung tinuro po sa atin ni Pastor Joka last time, ito po yung magmula sa Campus Crusade. Of course, galing po siya doon at patuloy pong involved doon. Itinuturo po sa atin yung tayo mag-raise ng issue which is about the love of God. Hindi po ba? Kasi alam po natin na yung approach ng knowing God and the love of God, ito po yung gentle approach. Papaliwanag ko sa inyo mamaya yung gentle approach na yung Campus Crusade, of course, was started by Bill Bright. Wala na po siya. Kasama yung misis niya. Pinalitan nila ng pangalan na crew na lang kasi ang sabi nila doon ay medyo may stigma yung crusade sa mga ibang religious groups. Ano po? So, inigsian nila ng crew, pero yun pa rin naman ang ibig sabihin noon. Ibabalik? Ni-revert na lang sa Campus Crusade. Alright, that's nice. Okay. So, CCC ako tinatawag. Alright, so that's nice. That's nice. Pero earlier than that, meron din tayong ganito material na-invent naman ng mga navigators yung the bridge to life or bridge illustration. Meron din tayo yan, ginagamit din natin yan. You know, whatever tool that we can use in sharing the gospel, pwede natin pong gamitin. Hindi po ba? So again, we are raising up an issue. We're talking about life and death in this case. So matagal na po itong material na to. At meron nga po tayo diyang gospel fan that talks about the bridge to life. Okay po ba yun? Meron pa po ako actually, ito po mga kinalakihan ko po ito, nag-evangelize po ako. Kasali po ako dati sa World Evangelism Action Center, which was a ministry in Makati. Marami po silang mga ministries noon and I was part of the sports evangelism. Pupunta kami sa iba't ibang probinsya, mag-invite kami na maglaro ng basketball, pero ginagamit lang po namin yon para manood yung maraming tao and then kami yung dayo, and then share po namin yung gospel, yung kalaban po namin and the audience. Ngayon po, isa po sa natutunan ko rin po noon, bukod po doon sa 4 spiritual laws and the bridge to life, ito rin po na tinuro ni Dr. D. James Kennedy, which is evangelism explosion. Yung mga ibang tao, hindi type ito, pero yung iba, okay ito. Kasi nga, depende nga po ito sa sitwasyon din po. Nagsisimula po itong style ng evangelism na ito sa 2 diagnostic questions, which is, obviously, makita po natin sa screen, do you know for sure that you are going to be with God in heaven? So, kino-confront ka, talagang challenge ka, are you sure? Or are you even thinking about going to heaven? Kasi may mga tao na ayaw nilang pumunta sa heaven, di ba? Ayaw nila ng rules ni Lord, wala silang pakialam, sasabihin nila, we don't believe that God exists, so on and so forth. At ang follow-up question is, if God were to ask you, why should I let you into my heaven, what would you say? So that means, ang ina-assume niya, gusto niya, ang affirmative ang sagot niya sa number 1. Pero kapag negative, medyo you have to divert the discussion somewhere else. Pero it's still within the issue. Pero syempre, hindi niyo madidiscuss yung number 2 kung negative ang answer niya sa number 1. Pero challenging question din naman po ito. Bakit ka nga ba papapasukin? Diba? So, para yung mag-isip ka na, I'm worthy of that, dahil mahal ako ni Lord, so on and so forth. So these are just introductory questions para madala po talaga natin sila sa mga essentials ng Christian teachings, which is yung salvation.
About 10 years ago po, dumating si Dr. David Geisler, anak ni Dr. Norman Geisler. He was promoting his book na Conversational Evangelism, and there were several people into apologetics that were invited to his book launch here in the Philippines. Basically, ang sinasabi niya, meron siyang 4 stages. So, instead of you're starting a conversation just like yung sa unang tatlo, you talked about salvation, you talk about life, you talk about heaven, doon ka nagsisimula ng conversation. Ito naman, nakikinig ka muna. Titingnan mo muna kung ano yung interest niya at saan ba siya talaga dinidil ni Lord. Parang pinakita ko kanina sa earlier illustration, paano ba kumikilos ang Diyos sa tao na yun? Now, this is gonna be very difficult kapag ang kausap mo, hindi mo talaga kilala. Pero kapag kilala mo yung tao, alam mo yung mga problema niya, alam mo yung struggles niya, somehow, yun yung pwede mong gamitin as a starting point of a conversation. Diba? May financial problem, may sickness, or loved one, or may relational problem, nagkahiwalay, nagre-rebelding anak, so on and so forth. Ano po? So, nakinig muna, tapos ipa-illuminate mo sa kanya yung issue kasi nga dinadala mo siya sa perspective ni God. Bakit ka ba dumadaan sa mga ganito? And what can God be seeing to you? And from then on, doon mo ipapaliwanag na kailangan niya si Lord. Right? So basically, conversation. So it takes a lot of skill din po talaga to listen to a person and to know how God is working in that person's life. So kakailanganin mo talaga ng tulong ni Lord, ng wisdom from the Holy Spirit. Lord, how can I lead this conversation to a point na yung tao na to sasabihin niya, Lord, I need you. Lord, I give my life to you. Okay po ba yun? Yun po yung direction nun. Pero I do understand na hindi po lahat ng tao magaling magsalita. May mga tao po talaga na kahit ilang beses mo i-train mag-evangelize, hindi talaga nila gift yon. So ano yung options mo kung hindi ka magaling mag-evangelize? Pwede ka na lang munang makinig sa Kanya. Not necessarily, idadali mo kaagad siya sa commitment to give his life to the Lord. Okay po ba yung ganon? Hindi mo pinamadali yung proseso. Pwede mo namang ipanalangin na lang muna siya para makita mo na concerned ka sa Kanya at gusto mo na ipakita sa Kanya na si Lord ay concerned din sa Kanyang mga pangailangan. Or in another, no, yung iba natatakot dito, magpakilala. Ipakikilala kita sa, namin, sa friend ko. Sino ba yan? Stranger yan, ano? Parang, baka ipakikilala niyo ako sa pastor niyo para i-convert ako. May mga ganun, ano? Pero not necessarily to your pastor. To someone who knows how to explain the gospel. Ano po? Para hindi naman sila ma-threaten. Pero ibig sabihin nito, kung hindi ka talaga magaling sa ganyan, ito yung other ways that you can win the person. Yung trust man lang niya. Okay po ba yun? Okay po ba yun? Pero sa pag-share natin ng gospel, lalo na sa mga strangers or acquaintances, hindi talaga natin alam kung paano nila tatanggapin ang mga sinishare natin. May pinaliwanag na ganito po ang Panginoon Jesus sa parable of the sower. Pinaliwanag niya na there are several kinds of people kung paano nila tinatanggap ang gospel. May mga tao talagang hindi interesado, yung baga nakarinig sila ng salita ng Diyos pero wala lang. Itong nasa tabi ng daan. Sinishare mo, wala silang pakialam. Itong tatlo, at least nag-respond sila. Pero yung dalawa, itong nasa batuhan at sa tinikan, hindi sila nagtagal. Kasi dito sa batuhan, nahirapan sila sa buhay Kristiyano. Eventually, sumuko sila. Mahirap naman din talaga ang buhay Kristiyano eh. Dito naman po sa tinikan, ito po yung nakaranas naman ng pleasure. Kaso nga lang, na-distract na sila. Naligaw na sila na landas. Sana, although hindi lahat talaga, ay sila ay handa na. Normally, bago ang isang tao maging matabang lupa, ilang beses na yan na-share ng gospel. Kumbaga, natsyempohan lang natin na part ng syempre plan ni Lord yan, na ikaw na yung mismong mag-aani para sa Kanya. Ibig sabihin nun, handa na pala siyang tumanggap sa Panginoon. Matagal na pala siyang dinidil ni Lord. Hindi mo lang alam, marami na nag-share ng gospel sa Kanya. Ikaw yung nakinabang sa pag-harvest. Kasi naakay mo siya sa Panginoon. Okay? Pero ano man ang sitwasyon, dahil hindi natin kilala ang mga tao, hindi natin alam kung ano yung pinagdaraanan nila, basta maghasik-hasik lang po tayo ng salita ng Diyos sa lahat ng pwede nating abutin. Amin po ba yun? Hindi tayo namimili. Kahit nga yung mga very hostile sa atin ayaw tayo makinig. Sige lang, kung puputulin ka agad nila yung conversation, at least na ipahayag natin sa kanila na God is interested with them. Amen po ba? Pag naka-engage tayo ng iba't ibang tao,
Meron namang tao, sabihin natin, medyo similar lang doon ng slide, in a sense na may mga taong curious na sasabihin mo, lalo na kapag meron sila narinig na sinasabi ka na bago lang sa kanila, meron naman tao nga, hindi nila ma-connect yung gospel sa mga hurts nila. No, kaya nga kinakailangan po natin ng wisdom kung paano yon may co-connect natin yung mga pains niya and hurts niya in life as God wants to reach out to them. That even Jesus Himself went through a lot of pain and struggles. Pumunta tayo sa Old Testament, marami po tayong examples mahanap doon that they went through a lot of struggles and hurts and then they found God in the midst of their pain. Di po ba? May mga skeptics naman yung tipong duda. Pag sinabi skeptic, duda na duda. Meron talagang hindi interesado. So similar lang po ito doon sa previous slide natin. Kumbaga, huwag tayong madi-disappoint kapag ang tao hindi masyado nagre-respond. Kapag hindi handa ang tao, basta ang tandaan natin, magpakita tayo ng interest sa kanila because God is interested with them. Amen po ba? Pero alam niyo, sa totoo lang, gusto ko po, hanggat maaari kapag meron tayong more chances to explain the gospel, maganda ipakita natin sa kanila yung complete package. Pag sinabi natin complete package, hindi lang natin binabanggit yung ligtas ka na sa hatol ng Diyos, hindi ka na pupunta ng impyerno, hindi ka na paparusahan, and then tapos na yon. Alam natin, simula pa lang yun ng buhay Kristiyano. Pag sinabi natin complete package, ano ba yung nakalaan ng Panginoon para sa tao na susunod sa Kanya? Hindi po ba? Para sasabihin mo, pag ikaw kumilala sa Diyos, palalayain ka niya sa kasalanan, tatanggalin niya mga bisyo mo, ikaw mismo, aayawin mo yung mga yon, yung galit sa puso mo, tatanggalin niya. Kung ikaw man inaapi ng mga demonyo, palalayasin ni Lord yan. Tapos makakatanggap ka ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kahinahunan, makakatulog ka na rin. May mga taong hindi po makatulog at pagkatapos nun makakaranas ka ng matagumpay na buhay sa Panginoon. Hindi ka na aapi-apihin, hindi ka na nalilito, hindi ka na laging gumagawa ng mga sablay na desisyon sa buhay, magkakaroon ka ng wisdom, ang comfort mo ay mula sa Diyos, dama mo talaga ang pagsama ng Espiritu Santo sa iyong buhay. Yan ang victorious life. Kapag naipakita nyo na napaka-exciting pala, na napakaganda pala ng buhay Kristiyano, sana ma-excite din sila na gusto kong maranasan din ang yung nararanasan. Hindi lang basta pinapakita mo lang sa akin yung good side, pinapakita ko sa iyo na dadaan ka sa maraming pagsusubok, pero magtatagumpay ka dahil sa Panginoon Yesus. So ito yung sinasabi natin complete package. Kasi para hindi lang nila masabi na, okay, hindi na ako pupunta ng impyerno. Okay na yun. Tapos babalik na naman sa kasalanan. Kaya we need to trust the process. Kapag pinagpala tayo ng Diyos, na tayo ay magkaroon ng opportunity na alagaan pa sila, makapag-build pa ng relationship. Kumbaga, hindi siya one-time na encounter mo lang sa tao na yun. May opportunity ka na maging kaibigan mo talaga. Then, maging patient po tayo to let them go through the process. Huwag po nating madaliin ang proseso ng discipleship. Kasi kinakailangan natin maging gentle din sa kanila. Hindi rin madali sa kanila yung i-give up nila yung mga vices. Lalong-lalo na yung mga nasa mga illegitimate relationship. Lalong-lalo na yung mga nasa gang. Yung mga gano'n, na nasa mga maling kaibigan. Gaya ng ginawa ni Apostol Pablo sa church. No? Sinabi niya, siya nagsimula, iba nagpatuloy, pero ang Diyos ang nagbigay ng growth doon sa church sa Corinth. So, ibig sabihin, trust the process. Hindi katulad no, sa totoo lang kami nung nag-share kami ng gospel sa mga 80s and 90s. Gusto ka agad namin. Kapag na-share namin, tumag ka kaagad. Tapos mag-church ka kaagad. I would say it was effective in many occasions during those times. Pero right now, people are questioning more. Kaya maging patient po tayo. Okay po ba yun? What do you need to do? You need to win both the heart and the mind. Yung ibang tao, mas mawin mo siya through the mind. Yung ibang tao, mas mawin mo siya through the heart. Pero in both cases, try to win both. Try to win both. Mahirap naman yung puro logic lang, walang heart. Meron naman puro heart, pero pag nakatanggap siya ng mga challenging questions, hindi niya masagot in the mind niya, nalilito na tuloy siya. Kaya try to win both. Okay po ba yun? Ganyan po si evangelism. Kaya,
Kapag gumagamit po tayo ng four spiritual laws, pag gumagamit tayo ng bridge to life illustration, pag gumagamit po tayo ng evangelism of explosion or conversational evangelism, anumang method, pwede natin gawin yan sa mga gentle approach, pwede naman natin sa confrontational. Now, hindi lahat ng tao tinawag ni Lord dito sa confrontational approach. Hindi lahat, kasi hindi madali yan. Yung ibang tao mabilis ma-offend. No? Pero yung ibang tao na i-impress kapag challenge nyo talaga yung kanilang ideas. At ayaw naman natin na lalo pang ma-turn off sa atin dahil napaka-aggressive naman natin. Dapat magpakita po tayo ng patience kung sakaling one time, okay, mag-street evangelism tayo. Gawin din natin yung ginagawa ng iba. Di ba? Meron talaga mga tao na tinawag ng Panginoon sa ganitong klaseng ministry. Hindi po madali yung ganyan. Okay po? Kasi baka lalo ma-push away po natin sila lalo instead of ma-draw natin sila sa Panginoon. Now, ang gusto ko pong isipin natin ngayon, pag nag-share tayo ng gospel, isang issue na pwede natin i-raise. Sabi ko nga kanina, raise up an issue or you can look for an issue sa buhay niya na gagamitin mong bridge sa conversation. Isang issue na pwede natin pag-usapan is, are we ultimately answerable to someone for our lives? Ibig sabihin, nire-raise natin yung issue na isipin mo naman kung paano ka namumuhay kasi mananagot ka kung kanino man. Yun yung pag-usapan natin ngayon. Kasi maraming tao, ang iniisip nila, mananagot lang ako sa sarili ko. Ako ang bahala sa buhay ko. Walang manghuhusga sa akin. Ganun ang isip nila. Ngayon, china-challenge natin yung ganong idea. Now, itong message po na ito, hindi ko sa inyo ituturo kung paano. Okay? Ang ituturo ko po sa inyo is ano yung mga pinag-uusapan sa ganitong issue. Ginawa po ito ni Apostle Paul nung nasa Acts chapter 17 po ito. Pumunta siya ng Athens. Ito po, picture po namin 3 years ago, pumunta kami na siya. Ito po yung Mars Hill. Hindi naman kataasan yan. Pag binasa niyo po yung Acts chapter 17, dito nag-preach si Paul, dyan sa taas na yan. So, kapag ikaw nasa mas mataas na lugar, mas nakakapaliwanag ka ng maayos. Para kami platform no? Nagpapaliwanag ka. So, I'll just quote verse 30, Paul at Areopagus, in the past, kasi nakakita siya ng image to the unknown God. In the past, God overlooked such ignorance. So, sinasabi niya, ignorante naman talaga kayo. Kaya kayo merong unknown God. But now, He commands all people. So, binibigyan niya ng bridge. Everywhere to repent. Dapat magsisi kayo sa mga mali niyong ginagawa. For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. So, ibig sabihin, tama na po itong ignorance na ito. Tama na po itong mali na ito. Magrepent na po tayo. Kasi may pananagutan po tayo. Ngayon, syempre, sino ba yan? Yun yung tinatanong nila. Sino ba yung man na yan na magja-judge? Ibig sabihin, man? Magja-judge of the whole world. Sino bang man yan? Na napakagaling niya masyado para siya ang maging judge ng whole world. Sino ang nagtalaga sa kanya? Ang sabi dito, ang God. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. Now, that's very curious. Okay? The man you're preaching was dead and God raised Him from the dead. How can that be? So, mas lalong nag-raise up ng curiosity sa kanya. Of course, hindi na natin i-discuss itong buong chapter 17. Pero ang gusto ko lang i-point out is that gamitin natin din ito na there will be a time of reckoning. May darating ang panahon na manghuhusga si Lord at kinakailangan mo sumagot. Okay? Hindi yung tatakbo ka. Hindi na mahanap. Sabi sa Romans chapter 14 verse 12, so then each of us will give an account of ourselves to God. Akala ko ba to that one man? But ngayon to God. Sabi kanina ni Paul, may inappoint ang God na magja-judge yung one man na yun. Alright? So ngayon, ito gusto ko po matandaan po natin. Ang sasabihin natin sa kanila, kinakailangan nila mag-prepare, kinakailangan nilang ayusin nila ang kanilang score sa Panginoon, at kinakailangan nilang lumakad sa katuwiran. Prepare for the judgment day. It is coming. Let us clear our debt today. Ibig sabihin, may solusyon sa utang natin sa Diyos. At pag nagawa na po natin yon, pwede na tayong mabuhay sa grasya ng Panginoon. Ito po ang gospel na share natin sa kanila.
Ngayon, magbibigay po ako sa inyo ng several questions pagdating dito sa usapan na may pananagutan ba tayo? Kahit sabihin nila, wala akong pakialam sa opinion ng iba. Okay, wala akong pakialam. Pero sa totoo lang, kapag nakakita ka ganun ng tao, malamang guilty yun. Umiiwas siya. Di ba? Ano ginagawa ng gobyerno para hindi arestuhin. Hindi mo pwedeng iwasan. ang kaso mo. Guilty people refuse to be confronted. Kaya halimbawa, meron kaibigan ka, pre, mali ang ginawa mo. Hindi maganda yan. Pre, titigil mo na yan. Kawawa naman si ganyan. Yung kawawa naman ng misis mo. Kawawa naman ng mga anak mo. Pero huwag ka naman ganyan, ano? Pero hindi. Kinakailangan ko sabihin sa ito, kaibigan ka te. Di ba? Guilty people refuse to be confronted and be judged by the law of God. Ano ba yung law of God na yan? Ang labo naman yan. They get angry at messengers and they gaslight them. Ikaw pa ngayon ang babalingan. Kaya minsan naaalangan tayo kasi talaga tayo ang babalingan. Hindi po ba? Ngayon, ang tanong is, paano kung wala pala tayong pananagutan? Kahit kanino man, wala tayong pananagutan. Ibig sabihin nun, iisipin, pwede naman pala tayong makalusot. Pwede ako gumawa ng masama. Wala akong pananagutan eh. Di ba? Pwede rin naman palang magpakasama ang tao ng husto. Walang pumipigil eh. Walang nang kokondem eh. Pwede tayong magreklamo sa humuhusga sa atin. Sino ba may sabi may pananagutan ako? Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Tapos nagbugbugan pa eh. Naghagisa na ng mga bote. Nagsaksakan na. Napikon. Ngayon, hindi ko sasabihin na ito sasabihin nyo kaagad ha. Pag nagbibigay ako ng scripture, the fool says in his heart, there is no God. Aba, mag-ingat ka naman, Brad. Baka hindi ko makaalis ang buhay. Pero nagbibigay lang ako sa inyo ng scripture. Anong sinasabi ng salita ng Diyos kapag ganyan sila? Fool sila. In denial sila. Kaya mapansin nyo, they are corrupt. Gusto pa nilang gumawa ng masama. Ayaw nila itigil. Their deeds are vile. There is no one who does good. Kaya sila masama kasi ayaw nilang kilalanin na may Diyos. Hindi po ba? So, ito po yung challenge, Tignan mo yung mga hayop. Ayan, di ba? Wala silang pananagutan. Di ba wala naman pananagutan ng hayop? Sasabihin nila, tayo hayop rin naman eh. So, yun yung pangontra nila sa atin. Yung sabihin natin yung gobyerno, sabihin natin yung batas, gawa lang naman ng tao yan eh. Kung tutusin, pwede naman wala yan eh. Pwede naman tayo magpakahayop na lang eh. Pwede naman natin gayahin yung ibang hayop na walang batas-batas. Ano mangyayari sa lipunan natin? Ano mangyayari sa lipunan natin? Pag walang batas, walang pananagutan, magkakaroon ng gano'n. Payag ka nun? Lawlessness yun. Hindi po ba? Lawlessness yun. Kapag may batas, may pananagutan. Kailangan ng batas. Tayo naglalagay ng batas kasi alam natin, dapat managot ang tao sa masama niyang ginagawa. Ngayon, ang tawag po na natin sa batas muna na ito, hindi muna natin sasabihin yung constitution, hindi na muna yun, yung batas ng bayan. Moral law muna tayo. Pag sinabi nating moral law, natural sa atin, nakasulat sa diwa ng tao. Ang tao pag lumalaki, alam niya na tama at mali. Kahit na hindi niya masabi, kahit na minsan mag-away-away sila, alin ba dyan yung tama at mali? Maaring magtalo sila kung alin yung tama at mali, pero alam nila may tama at mali. Hindi po ba? Totoo bang may moral law? Alam natin, sabi sa salita ng Diyos, chapter 2, verse 15, they show that the requirements of the law are written in their hearts. Their conscience also bearing witness. Ibig sabihin, alam ng lahat ng tao sa kanilang kalooban, may tama't mali. May moral law. Hindi niya pwedeng sabihin walang moral law. Okay po. Paano kung, hindi pa rin ako naniniwala dyan, sige, itanggi mo ang moral law. Ano mangyayari? Tingnan natin kung itatanggi mo pa yan kung mabiktima ka ng isang lawless person. Di ba? Sabihin natin, wala akong pakialam, nanakawan kita, agawan kita na asawa, nanakawan kita. Lahat ng pwede kong gustong gawin sa'yo. Gagawin ko. Ngayon, makakareklamo ka ba na walang tama't mali? Nag-aasal, hayop lang naman siya eh. Uubra ba sa'yo yun? Hindi, di ba? Hihingi ka ng hustisya. Magrereklamo ka. Masakit eh. Pag ikaw na biktima ng isang taong walang kinikilalang batas. Hindi naniniwala sa tama at mali. So, ibig sabihin, hindi realistic na i-deny mo na wala talagang moral law. Hindi realistic yun, hindi uubra yun. So, ang tanong is, sa ano siya mananagot?
sa batas ng moralidad. Ito yung moral law na tinutukay natin. Paano naman ako biglang napailalim sa moral law na yan? Hindi naman ako magpailalim sa law na yan. For example, okay, pinanganak ka sa Pilipinas dito, automatic ba na sakop ka ng Constitution ng Pilipinas? Automatic ba yun? Hindi. Lumagda ka ba dun? Hindi. Hindi. May magagawa ka ba? Wala. Wala kang magagawa. Kasi supremo ang batas ng Pilipinas sa'yo. Ang Constitution ng Amerika, sinasakop ka ba? Hindi ka sakop ng batas ng Amerika, wala ka ron eh. Hindi supremo ang batas ng Amerika sa Pilipinas. Di ba? Hindi ganun yon. So, yan ang maaaring sabihin nila, paano ko napailalim dyan? Hindi naman ako uma-agree dyan. Yan ang sasabihin nila. Ano yan? Ano ba yan? Para pakialaman ng buhay ko. Hindi naman personalidad. Yan, ang tawag dyan, ang moral law pa pwede mong kausapin. Hindi naman nakakausap yan eh. Ang Constitution mo, pwede ba makausapin? Ang Revised Penal Code ba, pwede mong kausapin? Hindi, di ba? Sino kakausapin mo? Korte. Mga tao. DOJ. Yung mga alagad ng batas. Hindi po ba? Sabi sa Romans 3:19, for we know that whatever the law says, it says to those who are under the law. Napapailalim tayo ng batas. Mag-agree ka man. So that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Umagri ka man o hindi, mananagot ka sa Diyos. Gustuhin mo man o hindi, nasa ilalim ka ng batas ng Diyos. I-ignore mo yan, huwag mong pansinin, nasa ilalim ka ng batas ng Diyos. Okay po ba yun? Baka naman, hindi sa ano ako mananagot, kundi kanino. Now, that makes sense, hindi po ba? Tama rin naman, mananagot din ako sa ano. Pero, paano kung dapat kanino? Di ba? O kanino nga naman? Sa'yo? Sa kaibigan mo? Sa tatay mo ba? Sa nanay mo? Sino ka para maging huwes ng kapwa mo? Pareho lang naman tayong tao. Bakit? Superior ka ba sa akin? Mas magaling ka ba sa akin? Mas matanda ka ba sa akin? Mas marunong ka ba sa akin? Di ba? Mas marangal ka ba sa akin? Di ba? Pero sabi sa Romans 4, eto nga yun, no? Who are you to judge someone else's servant? Ang context dito yung mga Jewish practices versus Gentile practices. To their own masters, servants stand or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. Ibig sabihin ito, tinutukoy ni Paul dito, kayong mga Hudyo at Gentiles, huwag kayong magja-judge ng kapwa isa, kasi sa Diyos sila mananagot. Sa Diyos sila mananagot. Alright? So tayo mananagot din tayo sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, i-ignore natin yung kaibigan natin. Ha? Hindi ibig sabihin nun. Ito sasabihin nila, bakit? Wala ka na ba mga pagkakamali? Sino ka ba para sabihan ako ng ganyan? Malinis ka ba? Hindi ka rin ba sinungaling? Alam ko rin naman mga sikreto mo. Gusto mo sabihin ko kay Mari? Di ba? Dapat malinis ka bago ka manghusga. Ang judge ba, pwedeng bang convicted? Hindi yata, no? Hindi yata pwedeng maging convicted criminal ng judge, di ba? Kapag ikaw abogado, hindi ka rin pa pwedeng may kaso ka. Di ba? Sinususpend nila. Anyway, mga marunong sa batas dyan, alam nyo na yung sagot dyan. Yun. Anyway. Alam ba yan? Mananagot sa ano? Sa batas ng bayan. Kanina, kanino? Ngayon naman sa ano uli? Sa batas ng bayan. Lagi bang nahuhusgahan at naparurusahan ang mga masasama at napapawalang sala ang walang kasalanan? Ipagkatiwala natin ang hustisya sa batas. Nangyayari ba yan? Hindi, di ba? Sa totoo lang, kahit may magandang batas, kung ang papatupad ng batas, baluktot, wala rin. Hindi po ba? Although sa second coming ito, sa 1 Thessalonians chapter 5, well, people are saying there is peace and security, then suddenly destruction will come upon them as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. Ibig sabihin nito, magugulat na lang sila na dumating na pala ang paghuhusga ng Diyos. Deny kayo ng deny na may panghuhusga ng Diyos. Magugulat ka na lang, nariyan na pala ang paghuhusga ng Diyos. Ngayon, of course, ang pinatutukoy dito, yung pinakahuling panghuhusga. Di ba? O yung pagbabalik ni Jesus. Pero, hindi kaya po pwede na pinadadaan din ni Lord ang panghuhusga sa pamamagitan sa kamay ng batas? Dinadaan din ni Lord ang paghuhusga niya sa, sabihin natin, sa mga insidente sa buhay. Minsan sinasabi ng tao, karma. Although, nagsabi na ako sa inyo, palpak ang batas ng karma. Hindi,
I mean, sablay siya in itself. No? Pero yung minsan sinasabi na ba, kaya na-aksidente yan, nakakarma yan eh. May parusa yan eh. Yun na yung parusa niya. Di ba? Yun yung sinasabi nila, no? Maari kaya na pwedeng gawin ni Lord na parusa na kaagad ang tao. Hindi kinakailangang maghintay ng huling araw. Pwede rin naman. Hindi po ba? Pwede rin naman. Okay. Ngayon, tingnan natin, marami nakakalusot. Lagi bang nahahayag ang kasalanan ng tao, lalo na yung mga lihim at nasa isip? Kaya nga lihim eh. Di ba? Bigyan nila. Maraming tao magaling maglihim. Umamin. Magaling maglihim. Di ba? O ganito na lang. May nabuking na ba kayo? Pero alam natin, sabi ng salita ng Diyos, pag ang Diyos ay nangusap, tatamaan ka. For the word of God is living and active, sharper than two-edged sword, piercing to the division of the soul and of spirit, of joints and marrows, and discerning the thoughts and intentions of the heart. Kitang-kita na salita ng Diyos ang hindi nakikita ng tao. At alam mo yon, pag nagsalita ang Diyos, kaya nga maraming tao ay magsimba. Kaya maraming tao ay makinig ng salita ng Diyos. Kasi kapag nakarinig sila, alam nilang tatamaan sila. Alam nilang kinakailangan nilang sumagot. Hindi po ba? Patuloy tayo dito sa batas ng tao. Paano kung yung batas hindi patas? May mga ganyan ba? Palagay nyo, may mga batas na hindi patas. Di ba? May mga taong ganyan, di ba? Gagawa tayong batas, pero pabor lang sa ilang tao. Di ba? Nangyayari, di ba? Huwag na nating pag-usapan kung alin yun. Pero nangyayari yan. Ano? Kaya yung iba, nag-activist na sila. Mali yung batas na yan. O kulang yung batas na yan. O may diferensya sa batas na yan. O dapat tanggalin yung batas na yan. Hindi makatarungan yung batas na yan. No? Kahit yung mga inosente na papahamak sa batas na yan. Di ba? Controversial to. Halimbawa, obviously naman nakita sa CCTV na nasa gasaan niya pero hindi siya may kasalanan. Di ba makukulong pa rin yung taong nakasagasa? Di ba? Hanggat sa hindi sabihin ng piskal na palayain na yan. Pero kulong muna. Di ba? Kulong muna. Di ba? Di ba? Sakit ng ganun, di ba? No? All of this na yung wala kang kasalanan. Pero kulong ka muna. No? Kaya ba talaga pigilan ng batas ang tao na gumawa ng masama? Kaya ba pigilan? Pag gusto gumawa ng tao ng kasamaan, kahit ilang batas pa ilagay mo dyan, gagawa at gagawa ng kasamaan ng tao. Maaring tamaan ng konsensya niya. Maaring yung iba napipigilan. Pero may mga tao na hindi talaga nagpapapigil. Sabi sa Hebrews 7 verse 8, "For on the one hand, a former commandment is set aside because of its weakness and uselessness." Ibig sabihin, hindi kayang baguhin ng batas ang puso ng tao. For the law made nothing perfect. But on the other hand, a better hope is introduced through which we draw near to God. Ibig sabihin nito, ito yung new covenant na kayang baguhin ng Diyos ang puso ng tao. Nang sa gayon, kusa siyang susunod sa patak ng Diyos na matuwid. Hindi po ba? Di ba napakaganda naman sana kung ang tao hindi nag-iisip ng gagawin ng masama? Ang isip ng tao is, paano ko ba magagawa ang mabuti? Para sa kapakanan ko, para sa kapakanan ng mga kababayan. Hindi po ba ganon? Napakaganda pa ganon? Di ba? O, ngayon, halimbawa, hindi sa batas ng tao, sa social contract. Ito yung mga sinasabi nating batas na hindi nakasulat, pero nagkakaintindihan yung mga tao, social contract. Uubra ba yung social contract? Uubra ba yan? Hindi umuubra ang social contract, yung informal na law, sa mga pluralistic society. Medyo may kabigatan ng konti yan. Ano yung sabihin? Sisimplihan ko lang. Tayo dito sa Pilipinas, sa totoo lang, medyo homogeneous pa tayo. Okay? Ibig sabihin, nagkakasundo pa tayo. Sa ibang society, na halos lahat ng ibang lahi ng tao ay nagpupuntahan sa ganon, pupunta sila na may iba't ibang pamantayan at gusto nila yung kanya-kanyang pamantayan na masunod. Yan ang nangyayari sa Amerika. Matagal na. Kasi destination sila ng lahat ng lahi. At yung kung ano yung gusto nilang batas, yun ang gusto masunod. Kahit hindi nila mabago yung batas, pero sa pamumuhay nila, dapat kilalanin nyo yung pamantayan namin. Halimbawa, sa amin, hindi pwede yung, hindi pwede yung kabaklaan. Sa amin. So ngayon, i-impose natin yan dito sa nilipatan naming bayan. Ano? O yung iba naman, dapat baguhin natin yan. Hindi dapat i-criminalize. Yun yung sinasabi natin pluralistic society.
Plural, many, iba't ibang pamantayan. Okay, mapapalalim lang ako dito. Basically, yun lang ibig sabihin. Baka hindi tayo matapos sa pagpaniliwanag ko pa ito ng husto. Next, hindi ito matatag, yung informal. Kasi nga hindi nakasulat ng maayos eh. Hindi naman talaga pinagkasunduan eh. Gusto lang i-impose ng ilang tao. Hindi ito matatag, hindi lagi napagkakasunduan, palaging hinahamon ng mga rebelde, at palaging binabago. Yun ang problema sa mga informal laws. Ganito nangyari sa Israel noon, Judges 21 verse 25, in those days, there was no king in Israel. Walang ruler, walang nagpapatupad ng batas. Everyone did what was right in his own eyes. At kalimitan sa ginagawa nila na tama sa paningin nila ay kasamaan. Yun ang problema doon. Ginagawa nila kung ano yung tama sa kanilang paningin, puro namang kasamaan ng ginagawa nila. Paano kung hindi magkasundo ang tao sa kung guilty o hindi? O anong uri ng parusa gagawin dyan? Di ba? Halimbawa sabihin natin, isa sa mga napakatinding issue sa West ngayon, pag nag-quote ka ng certain verses in the Bible, nag-quote ka lang, yun yung opinion mo. For example, certain verses in Leviticus, certain verses in Romans chapter 1. At ito na isa batas sa Canada. Nag-quote ka ng ibang verses. Speech lang yun, speech. Salita lang. Nag-quote ka sa Bible. Pwede kang kasuhan ng discrimination. At ano ang parusa sa discrimination? Kulong at multa. Salita lang yun. Nakasakit ka ng damdamin. Yun lang yun. Naghihigpit po ngayon ang maraming batas sa West, sa UK, sa Canada, at ilang lugar sa Amerika sa wala na talaga speech. Wala na talaga. Kahit yung ibang YouTubers na Christians, nag-iingat sila pag nasa international lang nanonood. Pag may nasabi ka sa ibang tao, pwede ka na kaagad kasuhan. O gagawin ng YouTube, i-DD platform ka, isususpend account mo. Hindi ka pwede YouTube. Ganun nangyari. Ito ang reklamo sa Old Testament. Old Testament ito, Habakkuk chapter 1 verse 4, so the law is paralyzed, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, so justice goes perverted. Wala nang kaayusan. Wala na sumusunod sa batas. Ano naman kung sasabihin ng nasasakdal, Diyos lang ang may karapatan sa akin at naniniwala sa Diyos. Di ba? Anong sabihin natin? Yes, sa Diyos, ang moral lawgiver. Ang description natin sa Diyos, among other descriptions, God is the moral lawgiver. Pwede. Siya ay isang personalidad. Pwede mong kausapin. At hindi abstraction. Ang moral law, abstraction. Di ba? Abstraction siya. Maaari siyang harapin at kausapin. Siya mismo ang humahamon sa atin. Darating ang panahon, paharapin niya tayo sa kanya upang husgahan. Sa totoo lang, offensive to sa ibang tao. Ba't husga agad? Ba't husga agad? Kasi minsan, kinakailangan muna natin scary tactics. Napag-usapan na natin to before. Scary tactics. Medyo tatakutin mo muna. No? May panghusga. Tapos hahaplusin mo. May pag-asa. May solusyon. Okay po ba yun? Sabi sa James chapter 4 verse 12, for there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and to destroy. So dalawa. Pwede kang iligtas, pwede kang husgahan. Okay po ba yun? Ang Diyos, qualified ba siya maging huwes? Yes, siya ay banal, makatwiran, hindi niya pinerpervert ang justice, tunay na supremo, kasi kung may mas mataas sa Diyos, hindi dapat siyang huwes. Tunay na supremo, at alam niya ang detalye at buong katotohanan tungkol sa atin. Wala tayong maitatago sa Diyos. Gusto ko yung ganyang huwes. Hindi yung maloloko mo. Hindi yung matataguan mo ng kasalanan. Kaya niyang humusga ng tapat. Sabi sa Hebrews 4:13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid before the eyes of Him to whom we must give an account. Ngayon mga kapatid, tatanungin ko sa inyo, handa po ba kayo managot sa Diyos? Kung magtuusan, handa po ba kayo? Kung biglang dumating na ang Panginoon Jesus, handa po ba kayo? Isa pa sabi sa Romans 2 verse 16, this will take place on the day when God judges people's secrets. Sino dito walang sikreto? Taas ang kamay.
Walang sikreto, taas ng kamay. Sino dito may sikreto? Di ba? Buti na lang, Buti na lang na mapagpasensya ang Diyos. God judges people's secrets through Jesus Christ as my gospel declares. Ano ba may nagreklamo sa Diyos? Hindi siya qualified. Sabi ni Paul, let God be true, though everyone were a liar. Diyos ang matuwid, lahat tayo sinungaling. For it is written, that you may be justified with your words and prevail when you are judged. Kasi ang ginagawa ng tao, binabalingan yung judge eh. Binabalingan yung judge. Teka, ba't baliktad? Judge siya, ba't siya ang titirahin mo? Di ba? Diyos ang naglagay ng moral law sa puso natin. Kaya nadidiscern natin ng tama't mali dahil sa Diyos. Naglagay sa puso natin, sa isip, sa diwa ng tao. Kaya wala tayong lusot sa Kanya, makalusot man tayo sa batas ng Estado. Di ba? Di ba kayo nagtatampo kapag may mga tao talagang namatay na hindi man lang nabigyan ng hustisya? Hindi man lang naparusahan. Di po ba? Sa Romans 2 verse 1, you therefore have no excuse. Wala kang lusot sa Diyos. You who pass judgment on someone else, nag-judge ka pa na ibang tao, pero ikaw rin naman pala ay may kamalian. For whatever point you judge another, you are condemning yourself. Ikaw rin naman yan eh. May kasalanan ka rin naman eh. Di ba yung kapag may kasalanan ka, pag kaibigan mo sinabihan ka na gano'n, ikaw rin naman, gano'n ka rin eh. Di ba? Isa pa, verse 12. For all who have sinned without the law will also punish without the law. And all who have sinned under the law will be judged by the law. Ibig sabihin nito, ito yung law of Moses. Hindi ka man nasa sa ilalim ng law of Moses, pero meron ka pa ring law, yung moral law. Huhusgahan ka ni Lord sa moral law. Kahit hindi mo alam ang tinuturo ng Bible, walang problema. May law ka pa rin. Napapailalim ka pa rin sa law, sa moral law. Yan ang gagamitin ni Lord laban sa iyo o pabor sa iyo. Ngayon, handa ka bang humarap sa Diyos? Ano kaya ang sasabihin niya tungkol sa iyo? Ikaw ba ay matuwid o dapat mahusgahan? Paano kung sabihin nila, walang Diyos, talagang gusto nilang umiwas. Eh di ba imbento lang ng tao ang moral law? Paikot-ikot na naman tayo. Kanina sabi nila, hindi po pwede walang moral law. O di Diyos na lang. Alin ba talaga gusto nyo? Yung may persona o yung walang persona? Saan ba galing ang moral na yan kung walang moral lawgiver? Sabi nga natin, ang Diyos, siya ang moral lawgiver. Sabi sa Proverbs 30 verse 12, there are those who are clean in their own eyes. May kilala ka bang ganito? Matuwid siya sa sarili niya, but are not washed of their filth. Marumi talaga sila. There are those, how lofty are their eyes, how high their eyelids lift. Napakayabang. Di ba? Napakayabang, hindi mo ma-confront. Sobrang taas ng tingin niya sa sarili niya. Sabi pa ni Isaiah 5 verse 20, woe to those who call evil good and good evil. Hindi naman masama ito eh. Yan, yung mga religious kayo masasama. Binabaliktad niyo yung katotohanan. Who put darkness for light and light for darkness. Who put bitter for sweet and sweet for bitter. Umiiwas lang yung mga tao yan. Hindi nga po ba? Paano kaya manghuhusga ang Diyos? Unang-una, basta lamang ka lang sa mga nagawang mabuti kaysa kasamaan. Pasado ka na sa Diyos. Daigin mo lang ng mabuting gawa mo yung masamang gawa mo. Pwede na ba yun? Aha! Ibig sabihin nun, pwede pala sa ganyang huwes ang may kasalanan. Hindi naman yata tama yun. Ibig sabihin, pwedeng palusutin ng huwes sa may kasalanan kung basta malamangan lang ng mabuti ang masama niyang ginawa. Hindi yata yun na sinasabi ng batas. Di ba? Pag-aralan niyo po yung Revised Penal Code. Hindi pinag-uusapan doon kung mabuti ka o masama. Pinag-uusapan doon, ginawa mo ba yung kasalanan o hindi? Di ba? Teka, guilty pa rin naman siya sa kasalanan, di ba? Ibig sabihin, kahit mabuti siyang tao, pero kung siya ay may ginawang mali, dapat pa rin sakdalin. James chapter 2 verse 10, but whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point, nagkamali ka lang sa isa, you're guilty of breaking the whole law. Kasi dapat makuha mo yan ng perpekto. Meron po ba ditong nakakuha ng perpekto? May kilala po ba kayo nakakuha ng perpekto? Meron akong kilala. The Lord Jesus Christ.
Kung gano'n ang huwes, na pwede pala sa kanya na malamangan lang yung mabuti sa masama, di dapat tawaging Diyos yan kung ganyan ang huwes. Pinalulusot niya yung taong gumawa ng masama. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kilala niyo ito? Ayun, dyan yung pangalan eh. Warren Buffett? Buffett. Buffett. Hindi ang buffet. Baka gutom lang yan. Tanda na, no? 95 years old, American investor, philanthropist, chairman and former CEO of the conglomerate Berkshire Hathaway. He is one of the richest men in the whole world. Paano kung sabihin ni Warren Buffett na ang pamantayan ay yung tulad na gawa niya? Sabi kasi dapat lamang yung mabuti sa masama. Yun ang sinasabi ng tao eh. Dadaigin ko lang ng magagandang gawa ko yung masasama akong ginawa. No? Ba't nadaig ko na yung mas marami na akong nagawang mabuti? Magdagdag naman ako konting masama. Kasi lamang pa rin yung mabuti. Okay ba yung ganun? Halimbawa lang, hindi to sinabi ni Warren hindi niya sinabi ito. Halimbawa lang sabihin niya, ang dapat, yung nagawa niya, daigin niyo dapat ako, o pantayan niyo yung ginawa ko. Nakapag-donate na siya ng 68 billion US dollars sa kanyang buong buhay, or 4.19 trillion pesos sa charity. Oh. Langit na yan. Palagay nyo, langit na yan. Ang daming natulungan, no? Langit na yan. Kaya hindi ko alam kung saan pupunta si Warren Buffett. Kung pupunta ba yun sa kaharian ng Diyos o hindi. Sana oo. Ano, sana, hindi ko naman alam ang puso ng taong yun. Pero kung ito ang pamantayan, langit na yan. Ano palagay nyo? Patas ba yun? Di ba? Bukod kay Warren Buffett, isa sa mga napakalaking binigay sa philanthropy, big philanthropist, si Bill Gates. Naghiwalay sila ni Melinda, na-expose ang lahat ng personal na kalokohan ni Bill Gates. Katulad nung kay Epstein. Yung mga pambababae niya, so on and so forth. Ngayon, nasa news po yan. Hindi ko kinokondem si Bill Gates. Pero naglalabasan yung mga yan. Pero, kung sabihin natin, ang dami nang nabigay ni Bill Gates sa philanthropy. Ang dami niyang taong natulungan. Ang laking pera na ang naitulong niya sa tao. Langit na yan. Ganun ba yun? Pahig kayo ng ganun? Kahit sabihin natin, yun yung lumalabas na aligasyon, ang dami niyang inabusong batang babae kay Epstein. Palusutin na natin yan? Pahig kayong ganun? Sabi sa Isaiah 64 verse 6, basahin nyo na lang po sa news, Kung interesado kayo sa mga akusasyon laban sa kanya, we have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away. Marumi pa rin tayo sa tingin ng Diyos. Marumi pa rin tayo. Sabi sa 1 Corinthians 13:3, if I gave away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not loved, I gain nothing. Baliwala din yun. Baliwala. So, uobra ba yung basta madaig lang na mabuti yung masama? Hindi uobra yun. Di ba? Teka, guilty pa rin naman siya sa kasalanan. Di ba? Warren Buffett, mananagot pa rin siya sa Diyos. Hindi man natin mapantayan yung kabutihang ginawa niya sa dami ng natulungan niyang tao sa pera na pinamigay niya. Sa Diyos pa rin siya mananagot. Diyos pa rin ang titimbang sa kanya. Hindi ako, hindi tayo. Letter C, Diyos mismo ang pamantayan. Mataas talaga ang pamantayan ng Diyos. Sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Walang pumasa. Sabi sa Matthew 5:48, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. Meron bang perfect? Si Jesus lang. So, can we be perfect? Through Jesus Christ. Kasi patatawarin niya tayo sa ating makasalanan. At dahil doon, na-fulfill ang law ni Lord sa ating buhay. Habakkuk chapter 1 verse 13, kaya ang Diyos hindi malulusutan. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Patas ang Diyos. Sabi natin ang taas ng pamantayan, perfection. Aba, imposible. Wala yatang pumasa sa pamantayan ng Diyos. Eksakto. Kaya nga pinadala niya si Jesus Christ kasi walang papasa. Dito po ako magtatapos. Ano po ang solusyon ng gospel?
Paano haharapin ang pananagutan? Number 1, aminin at pagsisihan mo ang mga pagkakasala mo sa Diyos. Sabi sa Acts 2:38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Kinakailangan natin tumalikod sa ating mga kasalanan upang makatanggap tayo ng kapatawaran. Pag hindi tayo tatalikod, hindi tayo patatawarin. Kasi ang gusto ni Lord, go and sin no more. Hindi po ba? Yan yung basic message ng gospel. Number 2, tanggapin mo ang alok na bagong buhay sa Espiritu. Alam natin ito sa John chapter 3 verse 5 and 6. Jesus answered kay Nicodemo, truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit. So yung water is cleansing, Spirit is the new life. He cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh. That which is born of the Spirit is spirit. So we need a spiritual birth. A new spiritual birth. And last, magpasakop ka na sa Panginoong Yeshua. At magagabayan kanyang mabuhay ng banal at matuwid. Yun naman ang gusto ni Lord ng uri ng buhay natin eh. Paano yun? Romans 10 verse 9 and 10, because if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ibig sabihin, magpasakop ka kay Jesus, saan yung susundin mo? Siya ang maggagabay sa iyo. Siya ang padrino mo sa Ama. Amen po ba? Galatians 5:16, pag ikaw ay may buhay na kay Jesus, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Hindi mo nagagawin yun dating ginagawa mo na hindi maganda. Kailangan mo ang gabay ng Espiritu Santo. So, ulitin natin, aminin at pagsisihan mo ang mga pagkakasala mo sa Diyos, tanggapin mo ang alok ng bagong buhay sa Espiritu, at magpasakop ka sa Panginoong Yeshua at gagabayan kanyang mabuhay ng banal at matuwid. Mga kapatid, ang point na para tumalikod sa kasalanan ay para mabuhay tayo na matuwid. Kasi alam natin na ang kasalanan, naninira ng buhay yan. Kaya nga ganito ang buhay natin, kasalanan. Sinira tayo ng kasalanan, tapos tayo naman ang naninira dahil sa ating kasalanan. Sabihin natin nung una, biktima tayo ng kasalanan. Kasalanan ng ibang tao. Pero eventually, pag ikaw gumagawa ka na rin, hindi ka na basta biktima. Kasama ka na sa guilty people. So, handa ka bang managot sa Diyos? Live with the awareness that day will be a day of reckoning. So, kapatid, nasabi natin, alam ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. May kapatawaran. Sabi mo, may lihim ka din. Yun, hindi ko sinasabing ikumpisan mo sa pare or something, gano'n. That can come later. I mean, if it will help you na sabihin mo sa isang tao, kinakailangan ko ilabas to. Sa isang ministro, that's good. Walang problema doon. That's good. Kasi siya ang gagabay sa iyo eh. Hindi po ba? Sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko na po maging matuwid. Ayokong hintayin pa na huli na bago ka maasikaso ang kaso ko sa iyo. Gusto ko po, Lord, maayos na ang kaso ko sa inyo. At buti na lang nandiyan kayo. Kalimutan ko na yung ibang tao kung paano sila mananagot sa inyo. Basta mahalaga ako, maayos ko ang kaso ko sa inyo. Yung kaso ko sa inyo nakapila. Kinakabahan ako. Baka hindi ako kayang ipagtanggol ng aking mga mabubuting gawa. Baka hindi ko ako may pagtanggol ng aking church. Hindi ko may pagtanggol ng aking pastor. Hindi niya ako maipadrino. Sino lang ang pwedeng pumadrino sa akin? Si Jesus Christ. Siya lang ang makapagpapatawad sa aking mga kasalanan. Pwede ba tayo humingi ng kapatawaran kay Jesus? Yumukod tayo, Lord. Alam niyo po ang lahat ng lihim natin. Maging kami ay noon pa tumanggap sa iyo o hindi pa talaga lubos ang sumusuko sa iyo. Pero alam niyo po ang nasa puso at isipan namin na kinukubli namin na hindi nakakalugod sa inyo. Panginoon, hinihingi po namin ang kapatawaran ito sa iyo, harapan ngayon. Hinihiling po namin, Lord, na i-assure nyo kami, Lord, na kami pinapatawad nyo. Gusto na namin itigil ito. Gusto na namin talikuran. Bigyan nyo po kami ng gabay na matigil po ito, Lord. Damay ibang tao rito, Lord. Kaya ako gumagawa ng ganito kasi damay ibang tao. Pero, Lord, magsisimula po sa akin ngayon, Lord. Tatalikuran ko na talaga ang lahat ng kamalian. Tulungan niyo po ako, Lord,
na i-desire talaga ang katuwiran. Maiging ngayon na maayos ito kaysa i-booking pa ako ng ibang tao. Papahiya pa ako. Ngayon pa lang, Lord, nihingi ko ang iyong kapatawaran. And sabi na salita na Diyos, kapatid, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Lord, please cleanse your people. Lord, lahat ng humingi ng tawad, Lord, linisin niyo, patawarin niyo, Lord. At tulungan niyo po kami sa gabay ng Espiritu niyo mabuhay sa katuwiran ninyo. At salamat sa bagong simula. Salamat, hindi na kami pwedeng i-condemn pa dahil kami ay napatawad ng tunay na huwes sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo. Salamat sa mensahe niyo po ngayon. Salamat sa assurance niyo po, Lord. At kami ay hahayo. Gaya ng sinabi niyo, go and sin no more. Tatalikuran na namin talaga ang kasalanan. Maraming salamat sa iyong grasya, Panginoon, sa ngalan po ni Jesus. Amen. Amen.